Kabanata 14:11. Sa gitna ng walang katapusang kawalan, isang nakakagimbal na katotohanan ang nabunyag. Dahil sa napakalakas na bara ng enerhiya, walang sino man ang maaaring makatakas sa lugar na iyon. Ngunit sa nalalabing lakas ng misteryosong si Li Zuan, isang higanteng vortex ang dahan-daang nabuksan. Ito na ba ang tanging daan palabas? O isa lamang itong bitag na magdadala sa mas malaking panganib? Habang nakatingin sa umiikot na lagusan, naguluhan ang isip ni Zephyr. Bakit siya tutulungan ng isang taong wala naman siyang kaugnayan? At bakit handa pa itong isakripisyo ang natitira nitong lakas para lamang siya makaalis? Ngunit ang sumunod na kahilingan ni Li Zuan ay lalong nagpayanag sa kanyang puso. Hiniling nitong pangalagaan ang Xuanye Academy. At higit pa rito, ipinagkakatiwala nito ang isang sinaunang kayamanan na minsang nagdala ng madugong trahedya sa buong mundo. Ang Archean Greenwood Primordial Energy. Isang kapangyarihang kayang magbigay ng walang kapantay na lakas. Ngunit maaari ring magdala ng kamatayan sa sinumang magmamay-ari nito. Tumanggi si Zephyr. Ayaw niyang samantalahin ang isang taong nasa bingit na ng pagkawala. Ngunit nang marinig niya ang tunay na dahilan ni Li Zuan, nanlamig ang buong paligid. 3,000 taon. 3,000 taong nawala sa kasaysayan. At ang dahilan ng pagbagsak ng isang makapangyarihang akademya ay maaaring nagsimula lamang sa iisang kayamanan. Ano nga ba ang lihim na nakatago sa Archean Greenwood Primordial Energy? At bakit kahit isang dakilang eksperto tulad ni Li Zuan ay hindi ito nagawang protektahan? Sa huli, napilitang tanggapin ni Zephyr ang huling habilin ng matandang eksperto. At sa mismong sandaling iyon, swoosh! Gumalaw ang palad ni Li Zuan. Mahiwagang mga guhit ang nagsimulang lumiwanag sa kanyang kaluluwa. Unti-unting nabuo ang isang nakakasilaw na liwanag sa harapan ni Zephyr. Ngunit ano ang tunay na laman ng liwanag na iyon? Isang mana. Isang kayamanan. O isang lihim na kayang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Ano ang eksaktong ipapamana ni Li Zuan bago siya tuluyang maglaho? Anong kapangyarihan ang nakatago sa Archean Greenwood Primordial Energy na ikinatakot maging ng mga dakilang eksperto? At kapag nabuksan na ang misteryong ito, handa na kaya si Zephyr sa unos na kasunod nito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 14:12. Isang sinag ng liwanag. Kasing kapal lamang ng hinlalaki. Ngunit sa isang kisap mata, direkta itong sumiksik sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Boom! Biglang bumuhos sa kanyang isipan ang napakaraming alaala at kaalaman. Mga teknik sa espada. Mga pamamaraan ng sable. Mga lihim na suntok. At hindi mabilang na sinaunang martial techniques. Isa-isang lumitaw ang mga ito sa kanyang kamalayan. Ngunit habang mas lalo niyang sinusuri ang mga alaala, mas lalo siyang nagulat. Dahil kabilang sa mga ito ang mga nawawalang sikretong kasanayan na kayang makipagsabayan maging sa mga soul attunement martial arts. Napagtanto niya ang isang nakakagimbal na katotohanan. 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang Xuanye Academy ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Swoosh! Biglang sumiklab ang berdeng liwanag. At bago pa man makaiwas si Zephyr, direkta itong pumasok sa kanyang katawan. Ano ito? Sa loob ng kanyang katawan, tila isang buhay na nilalang ang mahiwagang enerhiya. Gumagalaw ito na parang masayang isda sa malawak na karagatan. Puno ng katalinuhan. Puno ng kapangyarihan. At puno ng misteryo. At doon niya narinig ang tinig ni Li Zuan. Iyan ang Archean Greenwood Primordial Energy. Isang sinaunang kapangyarihang may 70% posibilidad na gisingin ang ancient draconic bloodline ng wood attribute. Isang kayamanang pinangarap ng hindi mabilang na eksperto. Ngunit nagdala rin ng kamatayan at pagkawasak sa napakaraming tao. Hindi napigilan ni Zephyr na magpasalamat. Ngunit habang tinatanggap niya ang napakalaking biyayang ito, napansin niyang unti-unti nang nawawala ang lakas ni Li Zuan. At sa huling pagkakataon, sinubukan niyang kumbansihin ang matandang eksperto na mabuhay. Ngunit ngumiti lamang si Li Zuan. Parang matagal na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa napakalaking vortex sa gitna ng kawalan.
Ayon sa kanya, ang lagusang iyon ang maaaring magbalik kay Zephyr sa totoong mundo. Ngunit may isang bagay na hindi niya matiyak. Saan nga ba talaga haantong ang lagusang iyon? Sa kaligtasan? O sa isang mas mapanganib na lugar? Habang umiikot ang napakalaking vortex, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Lizuan. At sa kanya binigkas ang mga salitang nagpabago sa buong paligid. Simulan na natin. Boom! Sa isang iglap, isang napakalawak at nakakatakot na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang buong kawalan ay nagsimulang manginig. Ang vortex ay marahas na umikot. At tila may isang napakalaking kapangyarihang malapit ng magising. Ano ang tunay na kapalit ng pagbubukas ng vortex na ito? Magtatagumpay kaya si Zephyr na makabalik sa totoong mundo? At ano ang mangyayari kay Lizuan matapos gamitin ang huling patak ng kanyang kapangyarihan? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 14-13. Sa wakas, nasaksihan ni Zephyr ang tunay na kapangyarihan ng isang alamat. Boom! Sa isang iglap, sumabog ang nakakatakot na aura ni Lizuan. Kahit isa na lamang siyang soul body matapos ang 3,000 taon. Ang kanyang presensya ay tila isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan. Sa loob ng 10,000 metro, nanginag ang buong espasyo. At maging si Zephyr, na nakaranas na ng hindi mabilang na laban, ay hindi maiwasang manginig. Ngunit kasabay ng paghanga, may napansin siyang nakakakilabot na katotohanan. Ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Sinusunog ni Lizuan ang kanyang sariling kaluluwa. Hindi ito simpleng pagpapasabog ng sarili. Hindi ito sugat na maaaring gumaling. Kapag tuluyang naubos ang kaluluwa, wala nang muling pagsilang. Wala nang pagbabalik. Ganap na pagkawala. Batang kaibigan, kailangan mong makaalis dito. Sigaw ni Lizuan habang patuloy na sinusunog ang natitirang lakas ng kanyang espiritu. Boom! 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 Marahas niyang pinunit ang harang ng vortex. Ngunit lumalaban ang mismong espasyong iyon. Milyon-milyong hibla ng enerhiya ang nagsama-sama upang pigilan siya. Parang ayaw nitong hayaang may makatakas. Ngunit sa huling pagkakataon, nagliyab ang buong katawan ni Lizuan. Buksan. Isang nakabibinging dagandong ang umalangaw-ngaw. At sa wakas, nabasag ang harang. Nagkaroon ng daan palabas. Hindi na napigilan ni Zephyr ang kanyang damdamin. Senior, maraming salamat. Ngunit ngumiti lamang si Lizuan. Isang ngiting tila nagpapaalam sa mundo. Alagaan mo ang mga inapo ko. At pagkatapos, inilabas niya ang natitira niyang kapangyarihan. Parang isang bituin na sumiklab sa huling pagkakataon. Tinulak nito si Zephyr patungo sa vortex. Sa isang iglap, nalagpasan niya ang huling harang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang nakakapanlamig na presensya ang biglang lumitaw mula sa likuran. At ang huling sigaw ni Lizuan ay umalangaw-ngaw sa buong kawalan. Masamang espiritu. Ang lakas ng loob mo. Ano? May iba pa palang nilalang na nakatago sa loob ng espasyong iyon. May lihim pa bang hindi sinabi si Lizuan? At iyon ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makaalis sa loob ng 3,000 taon? Bago pa makapag-isip si Zephyr, biglang lumabo ang kanyang paningin. Lumitaw ang isang mahiwagang lagusan sa kanyang harapan. Ngunit habang papalayo siya, patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang galit na sigaw ni Lizuan. May mali. May isang bagay na hindi tama. Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa sumunod na sandali, dumagundong ang buong vortex. Napansin ng walang katapusang enerhiya ang kanyang pag-iral. At mula sa lahat ng direksyon, parang mababanggas na halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Nagsimulang sumugod ang napakalaking enerhiya patungo kay Zephyr. Sino ang masamang espiritu na ikinagalit ni Lizuan sa kanyang mga huling sandali? Namatay na nga ba si Lizuan, o may naiwan pa siyang huling alas laban sa nilalang na iyon? At makakaligtas kaya si Zephyr sa mabangis na enerhiyang ngayon ay gustong lumunin ang kanyang katawan? Huwag palampasin ang susunod na kabanata. Kabanata 14-14. Ugong. 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 Patuloy na yumanig ang buong lagusan. Sa likuran ni Zephyr,
Tuluyan ng gumuho ang daan ng kanyang dinaanan. Parang katapusan ng mundo ang tanawin. Walang katapusang enerhiya ang nagngangalit habang nilalamon ang lahat ng madaanan nito. At sa gitna ng kaguluhang iyon, patuloy siyang tumatakbo. Mas mabilis. Mas malayo. Mas desperado. Ngunit habang papalapit siya sa kalayaan, mas lalo namang nagiging mabangis ang enerhiyang humahabol sa kanya. Boom! Biglang sumabog ang isang nakakakilabot na puwersa. Isang dambuhalang kamao ng enerhiya ang tumama sa kanyang likuran. AARRGGHH. Naramdaman niya ang tila libu-libong talam na sabay-sabay na bumabaon sa kanyang laman. Ang enerhiya ay puno ng pagkabulok. Puno ng kadiliman. At tila naglalaman ng hindi mabilang na mapanirang puwersa. Ngunit kahit halos mawalan na siya ng ulirat, hindi siya huminto. Dahil alam niyang, malapit na ang labasan. Kaunti na lang. Sa malayo, nararamdaman na niya ang aura ng buhay. Asol na kalangitan. Sariwang hangin. At ang tunay na mundo. Parang isang mabangis na dragon na kumawala sa hola. Ibinuhos ni Zephyr ang lahat ng natitirang lakas. At pagkatapos, boom! Isang mas nakakatakot na enerhiya ang sumalpok sa kanyang katawan. Lumabo ang kanyang paningin. Nawalan ng lakas ang kanyang katawan. At tuluyan siyang nawalan ng malay. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nasilaw siya sa sikat ng araw. Narinig niya ang huni ng mga ibon. At nakita niya ang asol na langit at puting ulap. Nakalabas na siya. Sa wakas, nakalaya na siya mula sa nakakakilabot na espasyong iyon. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang nakakatawang eksena. Meow. Sa hindi kalayuan. Masayang hinihila ng Nine Netherbird at Meatbun ang isang dambuhalang baboy ramo. At mas nakagugulat pa. Ang maliit na si Meatbun ay may bitbit na higanteng itlog na halos kasing laki ng tao. Ano nga ba ang laman ng misteryosong itlog na iyon? At bakit tila napakalakas ng enerhiyang inilalabas nito? Habang nakatulala si Zephyr, abalang-abala naman ang dalawa sa pagluluto. Sa isang kisap mata, natanggal ang balat ng baboy ramo. Sumiklab ang apoy. At mabilis na kumalat ang nakakagutom na amoy. Para bang walang nangyaring buhay at kamatayang laban. Ano ba kayo? Mahinang reklamo ni Zephyr. Ngunit ang sagot ng dalawa ay lalo lamang nagpahina sa kanya. 3 araw ka nang walang malay. 3 araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya akalaing ganoon katagal siyang nakahandusay. At nang subukan niyang igalaw ang kanyang katawan. Arg! Matinding sakit agad ang kumalat sa kanyang buong katawan. Bagamat nakaligtas siya, malubha pa rin ang kanyang kalagayan. Ang dating lakas na kayang gamupo ng mga kalaban, ay halos wala na ngayon. Sa kasalukuyan, wala pa siya sa 30% ng kanyang dating kapangyarihan. Ngunit habang sinusuri niya ang kanyang katawan, may napansin siyang kakaiba. Bakit parang may naiwang enerhiya sa loob niya matapos ang paglalakbay sa lagusan? Ano ang tunay na nangyari sa huling sandali bago siya mawalan ng malay? At ano ang misteryosong itlog na hawak ni Meatbun na tila naglalaman ng kakaibang aura? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 14-15. Matapos ang mapanganib na pagtakas mula sa lagusan ng kalawakan, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magpahinga si Zephyr. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Meow. Masayang lumapit si Meatbun habang may dalang isang dambuhalang itlog na halos kasinlaki ng tao. At sa harap mismo ni Zephyr, mabilis nitong hiniwa ang balat ng itlog gamit ang matutulis nitong kuko. Crack! Biglang bumukas ang balat. At agad na kumalat ang isang pambihirang halimuyak. Isang gintong likido ang dahan-daang umagos mula sa loob. Mukha itong ordinaryong itlog. Ngunit ang enerhiyang taglay nito ay hindi pangkaraniwan. Kahit si Zephyr ay hindi napigil ang matakam. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kahusayan ni Meatbun, napailing na lamang siya. Mukhang eksperto na ito sa ganitong bagay. Matapos tikman ang laman ng mahiwagang itlog, agad niyang naramdaman ang isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay nagsimulang gumaling ng mas mabilis. Isang pambihirang kayamanan.
Ngunit matapos ang kanilang munting salusalo, may mas mahalagang bagay na kailangang gawin. Kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas. Matapos makausap ang Nine Netherbird, nalaman niyang 3 araw na pala silang nasa lugar na iyon. 3 araw. At wala pa silang nakikitang kahit isang tao. Saan nga ba talaga sila napadpad? Isa ba itong ligtas na lugar? O isa na namang mapanganib na lupain? Walang nakakaalam. Kaya agad na nagsimulang magpagaling si Zephyr. Unti-unting nagising ang puno ng walang hanggan sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahan nitong inilabas ang pambihirang puwersa ng buhay. Ang luma sa paligid ay tila hinigop ng isang higanteng ipu-ipu. Patuloy na dumaloy ang enerhiya sa kanyang mga ugat. Ngunit nang suriin niya ang kanyang katawan, nanlumo siya. Halos wasak ang kanyang mga laman loob. Maraming meridian ang naputol. At sa ilang bahagi ng kanyang katawan, nakikita pa ang mga puting buto. Ito ang pinakamalalang pinsalang natamo niya sa mahabang panahon. Mukhang matatagalan bago ako makabalik sa dati. Mahinang bulong niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang kakaibang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ha ha ha. Isang malamig at nakakakilabot na tawa. Parang nanggaling sa kailaliman ng kadiliman. Biglang tumindig ang balahibo ng Nine Netherbird. Nagliyab ang apoy sa katawan nito. Handa itong lumaban anumang oras. At si Zephyr, mas matindi ang naging reaksyon. Sa isang iglap, nagulo ang kanyang enerhiya. Nanlaki ang kanyang mga mata. At mabilis siyang sumigaw. Sino ka? Dahil natuklasan niya ang isang nakakatakot na bagay. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling sa paligid. Hindi rin ito nanggaling sa malayo. Ang boses na iyon ay nanggaling mismo sa loob ng kanyang katawan. Sino ang misteryosong nilalang na nagsasalita mula sa loob ni Zephyr? Siya kaya ang masamang espiritu na binanggit ni Li Zuan bago mawala? At paano ito nakapasok sa kanyang katawan nang hindi niya namamalayan? Abangan ang susunod na kabanata.